Mahigpit nitong isinara ang kanyang maliit na kamay sa loob ng kanyang malaking palad at sinabi ang tatlong salita, "Kasama mo ako." Hindi nito sinabi na huwag kang matakot. Sa halip ang sinabi nito ay, "Kasama mo ako." Nanginig ang mga dulo ng daliri ni Rebecca at sa hindi namamalayang kilos, niyakap niyang bewang ni Sean at ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, tinanggap na niya ang kapalaran nilang dalawa. Kung may mangyaring masama, wala na siyang magagawa, ngunit biglang huminto ang pagbagsak ng elevator nang umabot ito sa ikalimang palapag. Nananatili pa rin sa takot si Rebecca at dahan-dahang tumingala. Tumigil nga ang elevator. Palapit na sana siyang magsalita. "Sean, mukhang huminto ng elevator." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang namatay ang ilaw sa itaas nila. Sa gulat, inakala ni Rebecca na muling babagsak ang elevator, kaya mahigpit niyang niyakap si Sean. Pero makalipas ang ilang segundo, hindi ito bumagsak. Sa halip na puto lamang ang kuryente, lubog sa dilim ang paligid ni hindi mo makita ang sarili mong kamay. Ngunit ang init mula sa dibdib ni Sean ay patuloy na dumaloy sa kanyang balat, dahilan upang mabawasan ang takot niya. "Brownout lang," malamig ngunit kalmadong sabi ni Sean sa dilim. Napakunot noo sa Rebecca. Para bang tumatawa ito? Sa ganitong sitwasyon may gana pa itong tumawa. Galit na itinaas niya ang kamay niya upang suntukin ito. "Anong nakakatawa? Huwag kang magulo, baka bumagsak ulit ang elevator." Mabilis na hinawakan ni Sean ang kanyang kamay. Hindi man niya makitang mukha nito pero narinig niya ang boses nitong puno ng kasiyahan. "Sa tingin ko, maganda naman ito," sabi nito. "Anong maganda? Nakakulong tayo sa elevator, baka maubusan tayo ng hangin maya-maya." Inisasagot niya. Hindi siya kasing optimistiko nito. Baliw na atang lalaking ito. Pero si Sean, mukhang masaya pa talaga. Nasa bisig niya sa Rebecca at tila iyon lang ang mahalaga sa kanya. Ang matagal ng kahungkagan sa puso ni Sean ay tila napuno sa isang iglap. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi at sinabing, "Huwag kang masyadong pessimist." "Anong pessimist? Nisasabi lang ako ng totoo." Iritadong bulong na Rebecca. "Malay mo, baka may sumagip sa atin kaagad." Tugon ni Sean. Iniisip ni Sean na kung nagkaroon ng aberya ang elevator, siguradong pupuntahan ito ng mga gwardiya. Pero dahil huminto lang ito at nawalan ng kuryente, wala silang magagawa kung hindi maghintay. Saglit silang natahimik hanggang sa biglang nagtanong si Sean. "Rebecca, naalala mo pa ba ang unang pagkikita natin?" Sa tanong niyang yon, muling bumalik sa alaala ni Rebecca ang kanilang unang pagkikita. Pero magkaiba ang bersyon nila ng alaala. Ang unang beses niyang nakita si Sean ay sa ilalim ng tirik na araw. Nakatayo to sa gate ng paaralan, sinusuri ang mga ID ng mga estudyante. Kahit hindi gumagalaw, may aura tong parang malamig na hangin sa gitna ng init. Nung panahong yon, naisip ni Rebecca, bakit may ganitong klaseng gwapong lalaki? Kahit tahimik lang siyang nakatayo, parang may kakaibang karisma. Pero tumagal lang iyon ng isang segundo. Dahil hindi niya nadala ang kanyang school ID, hindi siya pinapasok ni Sean at iniwang nakatayo sa labas ng gate. Nagmakaawa siya, pinagdikit pa ang kanyang mga palad na parang nagdarasal. "Kuya, napuyat ako kagabi kaya nakalimutan kong dalhin ang aking ID. Pwedeng palihim mo kong papasukin? Pangako hindi ko ipagsasabi." Ngunit malamig ang tingin ni Sean sa kanya. "Tumayo ka dyan." Pinatayo siya sa ilalim ng nakakapasong araw bilang parusa. Hintayin daw ang principal na magbigay ng sermon, na pangiwi siya at nagpapakyut pa. "Please naman kuya, ang gwapo-gwapo mo pero ang lupit mo naman." Ngunit hindi siya pinansin ni Sean, tumalikod dito at umalis. Dala ang kanyang likas na kayabangan. Sa isang iglap, nawasak ang magandang impresyon ni Rebecca sa kanya. Ang nasa isip na lang niya ay wala siyang puso. Isa siyang walang kwentang tao. At mula noon, tuwing magkikita sila sa campus, lagi siyang sinisita ni Sean. Minsan wala naman siyang ginagawang masama. Nakasakay lang siya sa likod ng bisikleta na isang kaklase, pero nang nakita siya ni Sean, ganitong hinarang ang bisikleta at tinanong ang lalaki ng malamig, "Ano ang pangalan mo? Anong section ka?" Napatulalang inosenteng kaklase niya, hindi alam ang isasagot. Pag-uwi niya, sinabi niya ito sa kanya nakakatandang kapatid na agad siyang pinagalitan. Tinanong siya nito kung bakit siya nakikipagrelasyon ng maaga sa halip na mag-aral ng mabuti sa murang edad. Namamatay si Rebecca sa inis at masamang tingin ang ibinigay niya kay Sean
habang pinapagalitan siya ni Harvey. Ngunit si Sean ay tila walang pakialam, tahimik na nagbabasa ng libro. Parang nais talaga nito na mapagalitan siya ni Harvey. Sa pag-alala nito, napasinghal si Rebecca. Paano ko makakalimutan? Natatandaan ko ang pagiging malupit mo sa akin habang buhay. Lumingon si Sean at sa dilim ay hindi makitang duda sa kanyang mga mata. Paano ko naging malupit sa'yo? Isipin mo na lang yung pagkakataon nakasakay ako sa likod ng bisikleta ng kaklase ko. Tapos, bigla mo kaming pinigilan at tinanong ng walang pakundangan. Masasabi mo bang magalang ka noon? 16 ka pa lang noon, maliban na pigilan kita sa isang maagang relasyon. Sagot ni siya ng walang emosyon. Para sa kanya, ginagawa lang niya ang tama para kay Rebecca. Napasinghal muli si Rebecca nang dahil sa inis. Anong maagang relasyon ang sinasabi mo? Masakit lang ang paa ko noon sa paglalakad, kaya nang makita kong kaklase naming may bisikleta, nagtanong ako kung pwede niya akong ihatid sa gusali. Ikaw lang ang nag-akala na may relasyon kami at isinumbong mo pa ako sa kuya ko. Totoo ba yan? Tanong ni Sean sa kanya. Ano pa nga ba? Sagot ni Rebecca na may inis sa boses niya. Sandaling natahimik si Sean bago muling nagsalita ng dahan-dahan. May bahagyang ngiti sa labi. Ayaw ko lang na magkamali ka, kaya pinatay ko ng buto bago pa ito tumubo. Napairap si Rebecca kahit hindi siya nakikita ng lalaki. At kung nagkaroon nga ako ng maagang relasyon, ano namang pakialam mo? Hindi nga nagalit ang kuya ko. Anong karapatan mo makialam sa akin? Tumaas ang kilay ni Sean. Hindi nagalit ang kuya mo? Noong sinabi ko sa kanya, halos mapatalon siya sa galit at gusto ko ng pahirapan. Talaga? Napakunot noo siya. Ganun ba kabalisang kuya ko noon? Oo, sa pagsagot ni Sean may kakaibang lungkot sa kanyang tinig. Si Harvey, kamusta na kaya siya nitong mga taon na ito? Hindi ko alam. Napubuntong hininga sa Rebecca. Hindi kami madalas na mag-usap. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, tuluyan na nagkahiwalay ang pamilya ni Rebecca at ni Harvey. Wala silang parehong ina at hindi rin sila tunay na magkapatid, kaya't hindi na rin nakapagtataka na nagkasira sila dahil sa usapin ng mana. Bagamat nagpapadala pa rin si Harvey ng regalo tuwing kaarawan niya ay minsan ay tumatawag upang kamustahin siya. Ramdam pa rin ni Rebecca ang layo sa pagitan nila. Hindi na sila kailanman makakabalik sa dati nilang pagiging malapit noong bata pa sila. Sandaling natahimik si Sean bago muling nagtanong. Namimiss mo ba siya? Bahagyang ibinaba ni Rebecca ang kanyang tingin. Minsan, sa kabila ng lahat naging malapit sila noon at tinuring niya itong tunay na kapatid. Hindi na muling nagsalita si Sean. Hindi alam kung anong iniisip niya. Ngunit may bahagyang lamig na lumitaw sa kanyang mga mata. Kung bumalik siya, kamumuhian mo pa rin ba siya? Bigla niyang tanong na parang wala sa konteksto. Sumandal si Rebecca sa pader ng elevator. Hindi, magkaiba lang kami ng panig pero wala namang galit. Bukod pa dyan, taon-taon siya nagpapadala ng regalo at pera sa akin at kay Calden. Sa totoo lang, sinusubukan niyang bumawi. Oo, bumabawi si Harvey sa kanya, pero para kay Rebecca, nanatiling masakit ang alaala na magkasakit ng malubha ang kanilang ama at kahit na anong iyak at pakiusap niya, hindi siya pinayagang makita ito ni Harvey. Paumanhin Rebecca, pero hindi kita maaring hayaang makitang aking ama. Hindi ating ama. Aking ama. Sa sandaling yun, naunawaan ni Rebecca ang lahat. Hindi siya kailanman itinuring ni Harvey bilang kapatid. Pinili nitong pumanig sa kanyang ina at nagduda sa kanya. Sa huli, si Sean pa ang nagdala ng isang pangkat ng mga abogado upang bigyan siya ng pagkakataong makita ang kanyang ama bago ito pumanaw. At mula noon, tuluyan na nagkawatak-watak ang relasyon nilang tatlo. Pinigil ni siya ng kanyang sarili, pero sa loob niya ay may kumukulong damdamin. May isang matinding pagnanasa na nagtutulak sa kanya upang itanong, posible bang magsimula silang muli? Ayaw niyang mapunta sa Rebecca kay Sander. Talagang ayaw niya. Ngunit bago pa niya masabi ang nais niyang sabihin, isang boses mula sa labas ng elevator ang pumukaw sa kanila. May tao ba sa loob? Kakapagbukas pa lang ng bibig niya nang marinig niyang sumagot si Rebecca sa tao sa labas. Oo, ayos lang ba kayo? Tanong ng staff mula sa labas. Hindi naman masyadong masama. Tinulak niya si Sean palayo sa dilim. Maaari niyo bang buksan ang pinto ng elevator? Bubuksan na namin. Umatras na muna kayo para hindi kayo masaktan. Umatras si Rebecca. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan na nabuksan ng staff ang elevator. Lumabas si Rebecca. Sa labas, may 2 staff at isang gwardya. Nang makita nilang ligtas siya, napabuntong hininga sila ng ginhawa.
Mag-isa ka lang ba? Dulang napansin ni Rebecca na hindi sumunod si Sean palabas. Lumingon siya at nakita itong nakatayo sa isang sulok. Tila madilim ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Napahinto siya saglit bago sinabi. At siya, lumapit ang gwardya kay Sean. Sir, ayos lang po ba kayo? Parang noon lang natauhan si Sean. Bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon saka siya lumabas ng elevator. Uwi na ako. Tumayo si Rebecca sa ilalim ng ilaw at tinignan siya saglit. Hindi alam kung ano pang sasabihin kaya tumalikod na siya upang umalis. Bigla siyang hinawakan ni Sean sa pulso. Napahinto siya at lumingon. May gusto ka pang sabihin? Rebecca, mahinang boses nito habang tinawag ang pangalan niya. Tinignan niya ang lalaki, nagtataka siya. Pwede bang huwag ka nang makipagrelasyon kay Sander? Diretso siyang tinitignan ni Sean, gamit ang kanyang mapupungay na matang kayumanggi. Magsimula tayong muli pwede ba? Tahimik siyang nakatayo. Ilang sandali bago niya itinaas ang kanyang tingin at tinitigan ng diretso ng lalaki ang kanyang mga mata, ay tahimik at kalmado. Sean, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo isang linggong nakalipas? Tinitigan siya ni Sean at dahan-dahang tumango. Alam niyang iniwalaan siya ni Rebecca dahil sa kawalan niya ng emosyon. Dati isa akong masayahing tao pero mula nang pakasalan kita, pakiramdam ko palagi ako hindi masaya. Sabi mo hindi matatag ang core ko at kailangan kong paghusayan ang sarili ko. Pero sa totoo lang, hindi yun ang dahilan. Ikaw ang nagpapahirap sa akin. Tuwing magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, maaari namang pag-usapan at ayusin natin yun. Pero palagi mo pinipiling manahimik, lumayo, hindi sumasagot sa tawag at basta nalang nawawala. Paano magiging matatag ang isang babaeng nangangailangan ng seguridad kung ganyan ang ginagawa mo? Pinaparamdam mo sa akin na nakakatakot ang pag-aasawa at ngayon, ayoko na magpakasal muli. Tinitigan ni Rebecca ang malalim na mga mata ni Sean at sa isang mahinahon at banayad na tinig, sinabi niya, kaya hindi na ako babalik sa'yo. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at naglakad papunta sa pintuan ng kanyang unit. Nanatiling nakatayo si Sean sa likuran. Hindi siya sinundan. Hindi alam ni Rebecca kung ano ang iniisip nito pero hindi na rin yan mahalaga sa kanya. Nasaktan na siya, umiyak at sa kalaunan, natutong maghilom at tanggapin ang lahat ng may katahimikan. Pagdating niya sa pintuan, nakita niyang sumisilip si Calden. Nasaan si Daddy? Tanong ng bata. Umalis na siya. Lumapit si Rebecca, binuhat ang anak at pumasok sa loob. Bago isinara ang pinto. Pero kararating lang niya para makita ako. Ayoko pa siyang umalis agad. Nalungkot si Calden, marami pa siyang gustong itanong kay Sean. Tinignan siya ni Rebecca. Gabi na, kailangan mo nang maligo at matulog. Medyo hindi pa rin natuwa si Calden, kaya kinumbinsi niya sa Rebecca. Ganito na lang, bukas sabihin mo kay Ate Wen na papuntahin siya ulit dito makalipas ang 2 araw. Makakapaglaro ka pa ulit kasama siya. Bakit si Ate Wen ang kukontak kay Daddy? Karaniwang si Rebecca ang kumukontak dito. Sabi ni Rebecca, dahil empleyado niya si Ate Wen. Hindi na siya nagsalita pa. Binuhat niya si Calden papasok sa kwarto, pinapaligo at pinatulog ito. Sa ilalim ng gabi, nakaupo si Sean sa loob ng sasakyan. Nagyoyosi. Kahit naubos na niya ang isang sigarilyo, nanatili pa rin siyang balisa. Iniisip pa rin niya ang sinabi ni Rebecca kanina na ginawa niyang iparamdam na isang bangungot ang kanilang kasal. Huminga siya ng malalim bago tinawag si Rod. Rod, labas tayo, inom tayo, sabi niya sa lalaki. Tandan Sean, nagtatrabaho pa ako ngayon, ginagamay ko pang negosyo namin. Iba na lang ang ayain mo, tanggi ni Rod sa kanya. Wala nang marami pang satsat, lumabas ka na, sagot ni Sean. Bago ibinaba ang tawag, napabuntong hininga si Rod habang nakatitig sa mga dokumento sa harapan niya. Susunod kaya ang mga tao sa kanya? Sa huli, kinuha niya ang susi at lumabas papunta sa club. Wala nang ibang alam abalahin ng mga kababata niya, kung hindi siya. Kung i-friendship over niya na kaya, ang mga walang hiyang iyon. Pagdating sa mataong nightclub, agad niyang nakita si Sean na nakaupo sa isang sulok ng sofa. Nakahilig ito. May hawak na sigarilyo at may eleganteng postura. Manipis na ulap ng usok ang lumalabas mula sa kanyang labi. Tumitig siya kay Rod at tipid na ngumiti. Nandito ka na kagad? Napatingin si Rod sa lamesa. Maraming bote ng alak. Karamihan ay hard na inumin. Mukhang marami na siyang nainom. Marami ka nang nainom.
Umupo ito ng maayos, kinuha ang isang bote at sinuri ito. Tequila? Balak mong malasing? Anong nangyari? Bakit parang bagsak ka? Hindi mo naman ugali yan. Nakatitig lang si Sean sa gitna ng dance floor. Ang boses niya ay tila walang pakialam pero may bahid ng lungkot. Wala, palagi na siyang ganito. Huwag magpalinlang sa kanyang tamad at eleganteng itsura, tila isa siyang napakabait na tao. Pero sa kanilang magkakaibigan, si Sean ang pinakaayang magbukas ng saloobin. Hindi niya ibinubunyag kung anong kanyang nararamdaman. Sige, simulan mo na, alok niya kay Rod. Si Rod ay matagal ng kaibigan ni Sean mula pagkabata, kaya kilalang kilala niya ito. Uminom siya ng alak at nagtanong, anong nangyari? Pumikit si Sean at nanatiling tahimik. Nahulog sa kanyang gwapong mukha ang bughaw na ilaw na nagbibigay diin sa pagod na nakaukit sa kanyang mga mata. Malungkot yon at kahabag-habag. Hindi nagmadali si Rod at tahimik lang na naghintay. Kung gugustuhin ni Sean, magsalita ay magsasalita ito. Kung hindi, sasamahan na lang niya ito sa pag-iinom. Nang umabot si Rod sa pangalawang baso ng alak, biglang nagsalita si Sean. Nakipagkita ako kay Rebecca ngayong gabi. Natigilan si Rod sa pagbuhos ng alak at tumingin sa kanya. Sa ilalim ng madilim na sulok ng ilaw, parang may aninong bumabalot sa kanyang muka. Tapos, may halong hindi may paliwanag na emosyon ng mga mata ni Sean. Gusto niyang makipagrelasyon kay Sander. Tinanong ko siya kung kaya niyang tigilan ang pakikipagrelasyon sa iba at magsimula ulit kami. Hindi siya pumayag? Tanong ni Rex. May hinang sagot ni Sean. Parang isang buntong hininga lang. Sabi niya, simula na ikasal kami, naging sobrang hindi na siya masaya. Para daw pinahirapan ko siya, parang naging bangungot sa kanya ang kasal. Napangisi si Rod na para bang inaasahan na niya ito. Alam ko na yan, tumingin sa kanya si Sean. Ipiniliwanag niya dito. Tandang Sean, matagal na kitang pinapayuhan na magpatingin sa psychiatrist. Nagpunta ka ba? Wala akong problema sa pag-iisip. Mariing sagot ni Sean na pabuntong hininga si Rod sa isinagot ng kaibigan. Kahit doktor ako, nag-aral din ako ng psychology noon. Tandang Sean, alam mo ba ang NPD at avoidant personality? Hindi sumagot si Sean pero bahagyang lumingon siya kay Rex. Narcissistic personality disorder? Ibinalik ni Rod ang baso ng alak sa mesa at diretsyong sinabi, ang dalawang personalidad na ito ang pinakamasama pagdating sa pakipagrelasyon at kasal. Kapag ang isang babae nakatagpo ng lalaking may ganitong ugali, pinakamabuting huwag nang magdalawang isip, tumakbo na agad at huwag nang magpakasal. Kung hindi, puro sakit ng ulo at emosyonal na pagkapagod ang abutin nila. Tumingin siya ng diretsyo kay Sean at nagpatuloy. At ikaw, tandang Sean, isa kang klasikong avoidant personality. Alam na talaga ni Rod ang dahilan. Malamang may kinalaman to sa relasyon ng mga magulang ni Sean. Mula pagkabata, hinihikayat ng ina ni Sean na mag-aral siya nang mabuti upang makuha ang pagmamahal ng kanyang ama. Samantala, tangi ang pagiging mahusay ni Sean ang naging dahilan upang tingalain siya ng kanyang ama. Dahil dito lumaki siyang naniniwala na walang pag-ibig na walang dahilan sa mundo. Ang pagmamahal ay may halaga. Dahil sa paniniwalang ito, naging matatag siyang isang tao. Nakapatay ng lahat ng emosyon. Kapag walang pag-ibig, kaya niya maging malakas at independent. Kalma siya, kaya niyang alagaan ang lahat at kaya niyang maging perpekto. Pero kapag may pag-ibig, nagiging sakuna ang paniniwalang ito. Para sa kanya, ang pagpapakita ng damdamin ay kahinaan. Kaya hindi niya ito ipinapakita. Dahil dito, hindi makita ng kabilang panig ang tunay niyang nararamdaman at hindi rin nila maunawaan kung anong iniisip niya. Sa bawat hindi pagkakaintindihan, laging nauuwi sa kawalan ng sagot dahil para kay Sean, ang pakikipag-usap sa gitna ng away ay magdudulot lamang ng mas matinding gulo. Kaya ang ginagawa niya, umatras, tumatakas, pinipili niyang manahimik, umiwas at maglaho. Iniisip niyang sa paglipas ng panahon, mawawala din ang problema. Pero hindi niya naiintindihan na baka siya nakalimot na. Pero ang iba hindi at kapag ang lahat ng tampo, sama ng loob at sugat ay patong-patong na, isang araw, hindi na ito mabubuhol pabalik. Tandang Sean, nasabi mo na ba kay Rebecca tungkol sa mga magulang mo? Tanong ni Rex. Bakit ko sasabihin sa kanya? Wala naman siyang kinalaman dito. Tinitigan siya ni Rod na may mapait na emosyon. Kung ganon, mahal mo ba siya? Muling tanong nito.
Nanahimik siya ng matagal bago mahina't malabo niyang binigkas ang salitang mahal. Napailing si Rod. Kita mo, hirap na hirap ka pang sabihin ang salitang mahal. Ganun ba kahirap aminin na mahal mo siya? Nagsiselos ka at gusto mo lang namang bumuo ng maayos na buhay kasama siya. Tumawa si Sean, pero may halong panunuya sa sarili ang kanyang mga mata. Pero hindi naman ako ang pinili niya. Tumingin siya kay Rod. Kung pinili niyang iba, hindi ba ibig sabihin nun hindi na niya ako mahal? Yun ay dahil sinaktan mo na muna ang puso niya. Ang dami mong buhol na ginawa sa puso niya. Paano mo inaasahang matatanggap ka pa niya? Bahagyang ipinikit ni Sean ang mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Paano ko siya nilagyan ng buhol sa puso? Tinitigan siya ni Rod ng seryoso. Tuwing may hindi kayo pagkakaintindihan, nagpapaliwanag ka ba? Hindi sumagot si Sean, napangisi si Rex. Tila inaasahan niya na ito. Isang hindi pagkakaintindihan. Isang buhol. Isipin mo, ilang beses mo siyang tinalian ng ganitong mga buhol. Napakunot noo si Sean nang maalalang mga pagkakataong iyon at saka siya napaisip ng malalim. Maraming beses itong nangyari sa loob ng mga buwan pagkatapos ipanganak si Calden. Palaging may lamig sa mukha ni Rebecca kapag kinakausap siya. Kaya sa tuwing mangyayari yon, iniisip niyang hindi maganda ang sitwasyon at mas mabuting palipasin na munang init ng ulo ng bawat isa. Kaya lumalayo siya, pero sa tuwing lumilipas ang ilang araw, mas nagagalit si Rebecca, mas mahirap siyang kausapin. At sa bawat pagkakataon, pinaramdam niyang nire-respeto niya ang desisyon nito. Sumusunod siya sa lahat ng sinasabi tinihiling na Rebecca. Kahit ang kasunduan sa debosyo, tinanggap niya. Alang-alang sa paggalang sa kagustuhan nito, pero sa kabila ng lahat, nasasaktan pa rin si Rebecca. Sa bawat pagkakataon, nire-respeto ko naman siya, sabi ni Sean. Litong-lito, kahit noong dumating ang kasunduan sa debosyo, hindi ko siya pinahirapan. Paano naging buhol yon? Napabuntong hininga si Rod. Tandang Sean, sa tingin mo ba, kapag ang isang babae ay nagagalit at gustong makipaghiwalay, talagang gusto niyang makipaghiwalay? Mahinahong sabi ni Rod sa kaibigan. Tiningnan siya ni Sean. Kung hindi naman yun ang gusto niya, bakit niya sasabihin? Si Rod naman ang napailing. Nag-aral ka ba ng batas kaya iniisip mo na dapat panindigan ng tao ang bawat salitang binibitawan nila? Pero hindi palaging ganon, tandang Sean. Minsan ang sinasabi ng tao at ang tunay nilang nararamdaman ay dalawang magkaibang bagay. At ang tanging magagawa mo ay igalang sila kahit na hindi mo na kayang tiisin. Hindi ganyan ang relasyon. At ikaw ang pinagugatan ng lahat ng pasakit na nararamdaman ni Rebecca. Yung hindi mo pagpapaliwanag sa kanya sa lahat ng pagkakataon, yun ang nagbunsod na iwanan ka niya kahit mahal ka niya. Nais ng takpan ni Rod ang kanyang muka, kaya kung magpakasal ka sa 10 babae, lahat sila'y makikipagdiborsyo sa'yo. Ito ang tinatawag na mataas ang IQ pero mababa ang EQ. Magkaiba ang kalalakihan at kababaihan. Maaring ang mga lalaki ay sobrang rasyonal at sinasabi lang ang nararamdaman nila, pero iba ang mga babae. Ang mga babae emotional at mas naapektuhan ang naririnig nila. Kapag malungkot sila, kadalasan gusto lang nilang mapansin at maaliw. Sumagot si Sean. Kung ganon, bakit hindi na lang nila sabihin na yun ang nais nila? Bakit kailangan pang manghula ng mga lalaki? Pinisil ni Rod ang kanyang sentido at na-realize na mas mahirap makipag-usap sa isang abogadong gaya ni Sean kaysa sa isang negosyanteng obsessed na gaya ni Zephyr. Dahil kahit sila mismo, hindi nila alam kung bakit sila galit. Kapag naramdaman nilang hindi ligtas ang kanilang kapaligiran, magiging alerto sila. Sa ganitong sitwasyon, kung kaya mo silang aliwin at ipaliwanag ng maayos ang dahilan, mawawala ang problema. Pero kung mananatili kang malamig sa ganitong pagkakataon, magsisimula silang mag-isip ng kung ano-ano at iisipin nilang ikaw ay malamig at walang pakialam. Hindi pinapansin ang kanilang nararamdaman at hindi sila mahal. Magbabawa sila ng puntos para sa'yo sa kanilang isipan. Kahit tapos na ang issue, hindi talaga ito tapos. Parang natigil lang sandali at pagkatapos ay patuloy na lang silang mabubuhay nang may dinadala. Ang mga babae, kahit kasalanan mo sa lumipas sa 20 taon, naalala pa rin nila yan. Kumunot ang noo ni Sean. Bakit ang komplikado naman nilang masyado? Nag-ibit balikat si Rod. Siguro ito na talaga ang likas na pagkakaiba ng mga lalaki at babae. Nature na ito ng mga babae. Mabilis magalit, magbagong isip, mabilis masaktan. Ang relasyon kasi tandang Sean para lang sa kaalaman mo.
Para hindi puro batas ang alam mo at laging may logic ang isipin mo, kapag ang lalaki nakipagrelasyon at ang babae umaayon lang kahit nasasaktan sila, hindi kayo maghihiwalay. Pero once na sumuko na sila sa'yo, ibig sabihin finish na. Tapos na ang pagsasama. May hirapan ka ng manuyo kasi nga bumitiw na sila. Tapos ng relasyon kapag babae na ang umayaw. Hindi nagsalita si Sean, nililimi niyang mga sinabi ni Rod. Makasarili ba siya? Maliban na umiwas siya sa pagtatalo. Tinapik-tapik ni Rod ang kanyang balikat. Kaya tandang Sean, kung talagang gusto mo siya, magpatingin ka sa isang psychologist. At pakinggan kung paano kanila matutulungan na mapabuti ang iyong personalidad. Habang wala pang label ang relasyon nila ni Sander, mabuti pang maagapan mo na agad. Huwag mo nang hintayin maagaw pa siya ng iba sa'yo. Kung hindi mo itatama ang mga depekto sa iyong personalidad, hindi mo makakamit ang tunay na pag-ibig kahit napilit mo manatili siya sa tabi mo. Lalo lang lalala ang relasyon at sa huli mapapagod lang kayong dalawa sa isa't isa. Lalo na siya. Huwag mong hintayin dumating ang araw na kahit bangkay mo, ayaw niyang makita. Sandaling nag-isip si Sean at humithit ng sigarilyo. Ibig mong sabihin kapag naitama ko mga problema ko sa aking personalidad, babalik siya sa akin? Hindi ko may papangako yan, sagot ni Rod. Napakaraming buhol ng nalikha mo sa puso niya at nasa iyo kung kaya mong kalasin ang mga yon. Kung magagawa mo, maaaring tanggapin ka niyang muli, pero kung hindi, malamang na hindi ka na niya piliin ulit. Kagaya ng sinabi mo, kapag naramdaman ng isang tao na masama ang karanasan niya sa kasal, paano pa siya babalik sa relasyong iyon? Hindi na nagsalita si Sean, ngunit unti-unting nawala ang bigat sa kanyang mga mata. Kinabukasan nagising si Rebecca at narinig ang isang pamilyar na boses ng lalaki, malalim at may magnetikong timbre. Para bang si Sean? Bigla siyang dumilat, maliwanag ang silid dahil sa sikat ng araw. Bumaba siya sa kama at binuksan ang pinto at doon niya nakita si Sean sa labas. Kasalo si Calden sa almusal. Natigilan siya. Hindi ba umalis ito kagabi? Bakit nandito na naman ito ngayon? Nang makita siyang bumangon, bahagyang ngumiti si Sean. Magandang umaga, walang reaksyon sa Rebecca. Tinanong ni Calden si Sean. Daddy, bakit ka nandito ngayong umaga? Nadaanan kong isang tindahan ng morning tea at naalala kong gusto mo ang shrimp dumplings nila. Kaya dinalhan kita, nakangiting sagot ni Sean sa anak. Hindi lang shrimp dumplings ang gusto ko, pati na rin ang manok at steamed buns na gustong gusto ni Mommy. Sagot ni Calden sa katumingin kay Rebecca. Mommy, halikan at mag-almusal pagkatapos mo maghilamos. Binili ni Daddy ang paborito mong chicken steamed buns, pati na rin ang lugaw na may century egg at lean meat. Hindi nagsalita sa Rebecca at sinara lang ang pinto. Bago pa tuluyang may sarang pinto, narinig niya si Calden na nagtanong kay Sean. Daddy, hindi ka yata nagpalit ng damit? Hindi ka ba umuwi kagabi? Oo, nagkita kami ni Tito Rod kagabi, sagot ni Sean sa mihinahong tinig. Saan kayo nagpunta? Naguguluhang tanong ng bata. Gabi na gumagala pa kayo, uminom kami. Hindi tinago ni Sean ang totoo sa anak. Saglit na huminto sa Rebecca sa may hawakan ng pinto bago tutuluyang isinara. Uminom to kagabi kasama si Rex. Dahil ba sa mga sinabi ko? Sa totoo lang matagal na silang hiwalay. Ayaw na sana ni Rebecca na magsalita ng masasakit na bagay na makakaapekto sa kanya. Pero minsan pakiramdam niya hindi niya kayang pigilin ang sama ng loob. Kapag hindi niya nailabas, para bang patuloy na mabibigatan ng kanyang puso. Pero matapos niyang sabihin ang masasakit na salita, nakaramdam siya ng konting pagsisisi. Hindi naman kailangang gawing ganun kapangit ang sitwasyon. Pagpasok niya sa banyo, bahagyang madilim ang kanyang mukha, tumingin siya sa salamin at sinabi sa sarili. Tapos na ang lahat, wala nang babalikan. Huwag nang malungkot, baka pumangit ka. Kaya pinalo-palo niyang kanyang mukha, naghugas at naglagay ng bahagyang make-up. Nang lumabas siya ng silid, wala na si Calden. Marahil ay sinamahan na siya ni Ate Wen papuntang paaralan. Si Sean na lang ang natira sa apartment. Nakasandal ito sa sofa. Parang nasa bahay lang nito. Nakapatong ang isang kamay sa ulo at tila kampanteng-kampante. Bakit siya nakatulog sa bahay ko? Kinuha ni Rebecca ang kanyang bag, lumapit at tinawag siya. Sean, walang tugon mula sa lalaki. Lumapit siya at marahang tinulak ang braso nito. Sean, gumising ka. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata at tahimik na tumingin sa kanya. Mapulang mga ito talatang pagod. Sabi ni Rebecca, papasok na ako sa trabaho. Umuwi ka na rin. Kung gusto mong matulog, matulog ka sa kotse mo. Isasara ko na ang bahay. Tinignan siya ni Sean ng tamad at sinabing, hindi ka ba mag-aalmusal na muna? Hindi, kakain na lang ako sa opisina. Ang totoo, ayaw niyang kainin ang binili ni Sean.
Dahil hindi nakapaghanda ng almusal si Ate Wen, kailangan niyang bumili sa baba. Mahigit kalahati na sa pagkain ang nabili ko. Kumain ka na muna. Hayaan mo ako matulog saglit. At matapos nitong sabihin iyon, ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Rebecca nang mahigpit ang kamay niya. Tumingin sa kanya si Sean. Bakit? Wala, seryoso niyang sagot. Aalis na ako, huwag kang manatili sa bahay ko. Lumabas ka. Binaling ni Sean ang tingin pababa at mahinang sinabi. Rebecca, hindi ako natulog buong gabi kagabi. Pihira pa rin kitang almusal ngayong umaga. Pagod lang ako, hindi mo ba ako pwedeng hayaan na makatulog kahit sandali? May pakiusap ang tinig na yon kahit mukha siyang tamad, kita sa kanyang mga matang pulang ugat ng puyat. Bahagyang nag-alinlangan si Rebecca pero matigas pa rin ang kanyang sagot. Hindi ba pwede namang matulog ka sa kotse? Hindi ako mapapanatag sa loob ng kotse. Pagkasabi noon ipinikit nitong muli ang mga mata nito. Pero sa bahay ko mapapanatag siya? Sa isip niya lang yon. Napabuntong hininga siya. Gusto na niyang paalisin ito pero parang masyadong malupit kung gigisingin niya ulit. Tumingin siya sa mesa. Marami pang natirang pagkain. Hahayaan na lang niya itong matulog ng kalahating oras. Tapos paalisin niya pagkatapos niyang kumain. Umupo siya sa harap ng mesa. Maraming pagkain ang gusto niya. Kumuha siya ng chopsticks at nagsimulang kumain habang umiinom ng gatas. Sa kabilang banda, lihim na dumilat ng isang mata si Sean mula sa sofa. Tinitingnan ng babae na sa hapagkainan. Nakasuot si Rebecca ng puting blouse at apricot na paldang hapit sa balakang. Ang kanyang mahabang leeg ay may suot na manipis na rose gold na kwintas. Mukha siyang maaliwalas at professional na babae. Lalo na sa liwanag ng araw na dumadampi sa kanyang maputing balat. Napansin ni Rebecca ang tingin nito at lumingon siya habang kinakagat ang isang shrimp dumpling. Umalis ka kagad kapag nagising ka.